acknowledge your presence. Father God, we continue to welcome you in this place. Continue to open our hearts, Lord, for your word today. Lord, soften our hearts. Touch our hearts, Lord. Ito po yung mga salita mo, Panginoon, at kinikilala namin ito, Lord, that your word is God's word, that the word of God is the word of God, and we acknowledge its power, we acknowledge its authority, Lord, sa aming mga buhay po ngayon, and even online, oh God. Lord, inaalis po namin yung screen barrier, Lord. You will move, Lord, sa mga nanonood po online. You will speak, Panginoon, sa lahat po na makakarinig ng mga salita mo today, Lord. This is the day that you have made, Lord. We will rejoice. We will be glad, God. Hallelujah, Jesus. So we praise you. Hallelujah, Misa pa. Hallelujah, for a few seconds. Can we praise God? Can you give God a mighty hand, a mighty shout of praise? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise you, Father. We honor you, God. Hallelujah, Jesus. All the highest praises, all to your name. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. And amen, and amen. Amen. Sige, kahit nakaupo na po tayo, pwede mo bang i-high five yung nasa paligid mo? High five mo naman. Ayan, yung mga nasa paligid niyo po. And good afternoon. Good afternoon. Amen. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So, magpatuloy na po tayo sa part ng ating pakikinig ng salita po ng Panginoon. So, today, tutuloy pa rin natin and patuloy natin bubuksan yung top series natin for this month. Since last month, ano yung series? Sent, Delivered, Seen. Yan, yung last month namin, and that is the gift of God to us. Ayan, gift of God to us. So ngayon, may bago tayong pag-uusapan. We'll officially start it today, and it is entitled, What's in the Box? What's in the Box? Yan, what's in the box? Yan, so yan po, yung pag-uusapan natin the whole month. Yan, the whole month, yan, what's in the box? So tingnan natin ano ba yung ibig sabihin niyan? Ano ba yung makukuha natin diyan the whole month? So I pray now na maging handa po tayo, maging handa yung mga preachers natin na naihayag po ang salita ni Lord to us. So sabi ko nga kanina na pag-usapan natin last month ay yung gift of God to us, yung salvation, yung reconciliation na nakuha natin, yung eternity, yung presence ni Lord, yung peace na binibigay ng Panginoon, yung access natin sa Panginoon, etc., etc. Yung mga gift, yung mga binigay at patuloy na binibigay ng Panginoon. Pero hindi po natatapos doon. Amen. I believe hindi natatapos doon. Now we have a role, na may part tayo na kailangan nating gawin. So, nung binigay ng Panginoon si Jesus, ni God the Father, si Jesus, nagkaroon tayo ng salvation, hindi natapos doon. Naging Kristiyano tayo, nakilala natin si Jesus, nagkaroon tayo ng eternal life, meron tayong Lord and Savior, hindi po natapos doon. Ngayon naman, pag-usapan natin yung part natin. Yung part mo. Yan, yung part ng katabi natin. Amen. Ano ba yung part natin? So before yan, basahin natin in Ephesians. Yan, alam natin, Ephesians 2:8-10. Sabi niya, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork. Yan, tignan mo yung katabi mo, God's handiwork. Yan. Kahit parang hindi, God's handiwork. God's handiwork. Created in Christ Jesus to do good works. Tignan mo ulit yung katabi mo, to do good works. Good works.
good works which God prepared in advance for us. Ayan, so yan po, no, sa verse 8 and 9, no, nakita natin na yung salvation natin, yan, ito yung sinishare natin, no, when we share the gospel, pag nag-evangelism tayo, no, it is by grace you have been saved through faith. Now, this is our salvation. This is the gift of God. No, from the gift of God, no, hindi siya natatapos, no, dahil may verse 10. No, may verse 10 pa. So today, no, ang pag-uusapan po natin ay specifically, no, I entitled that, Use It Today. Sabihin mo nga sa katabi mo, use it today. Yan, kung alam mo nagsahod yung katabi mo, use it today. Kung alam mo nagsahod dyan, nakatanggap ng bonus, use it today. Isama mo ako. Na use it today. Ayan, ay. So it is na the time, no, to assess po yung sarili natin. Ano ba yung magagamit ko? No, ano ba yung magagamit ko? Ano ba yung pwede nating gamitin, no, na binigay po ng Panginoon? Binigay ng Panginoon from salvation, no, meron tayong commission. No, merong commission ang Panginoon sa atin. So the first question that we have is, what do you have in you? Yan, what do you have in you? Yan po yung tanong, no? Tanong natin sa sarili, ano ba yung meron ako? No, ano ba yung meron ako? No, sabi kasi sa verse 10 kanina, God made us to do good works. And we are God's handiwork, sabi niya. And si God po ay merong nilagay sa atin. No, isa-isa, and uniquely. No, unique yung na kay Justin, unique din yung kay Janine, no, kahit kambal sila, unique din yung meron sa kanya. Unique din yung gift na binigay ng Panginoon sa kanya. No, kahit yung kambal sila, iba. Yung magkapatid, iba yung gift nila. So, i-assess natin yung sarili natin, ano ba yung meron ako? No, ano ba yung binigay ng Panginoon sa akin? What do you have in you? Ayan na. Hindi natin itatanong muna ito sa katabi natin. Tanungin muna natin yung sarili natin. Now, what do you have in you? Kung nagpapagamit ka na sa Panginoon ngayon, good. Pero kung hindi pa or kung hindi na, check mo ulit yung sarili mo. What do you have in you? What do you have in you? Basahin natin in Exodus, no, si Moses. Yan, kilala po natin lahat si Moses. And this is the time na na-encounter niya si God sa burning bush. No, tapos, sinesend niya siya. No, sinesend ni Lord si Moses, no, kay Pharaoh para palayain yung Israelites. And then, nag-ano si Lord? No, yung usual na ginagawa natin. No, Lord, yung usual na sinasabi natin sa Panginoon, kapag may kinakausap niya tayo to do something. No, kapag meron siyang pinapagawa sa atin, kapag kinocall niya tayo, no, ito yung usual na response ng tao kapag merong gustong ipagawa yung Panginoon sa atin. No, paano, Lord, ako? No, talaga ba, Lord? Di ka ba nagkamali? No. Tapos ito yung sinabi ni God sa kanya nung sinasabi na yon. Sabi na, then the Lord said to him, what is that in your hand? No, so nag-uusap sila. Tapos, yun, sabi ni Lord, what is that in your hand? Sabi ni Moses, a staff. Kasi nag-shepherd siya. A staff. Sabi niya, and today, maybe God is asking us, what is that in your hand? What is that in your hand? What is that talent that you have? No, what is that knowledge that you have? Amen. What is that in your hand? Hindi siya yung naghanap ng iba. Or hindi siya yung hindi ito yung ibibigay ko sa iyo. Hindi, nasa kanya na. Dala-dalan na niya ni Moses. At yun mismo yung gagamitin ng Panginoon upon sending him. No, and I am telling you, nasa yun na. Merong gift
sabi ko kanina, merong gift na ibinigay yung Panginoon sa ating lahat at nasa iyo na yon. The question is, do you know it? No, do you know it? Are you aware of it? Are you aware of the gift na ibinigay ng Panginoon sa iyo na gusto niyang gamitin? And the question is, what is that in your hand? A staff. Sabi niya, a staff, sabi ni Moses. And then, nakita niya anong kayang gawin ng Panginoon doon sa nasa kanya na. No, and in verse 3, tignan pa natin, the Lord said, throw it on the ground. Moses threw it on the ground and it became a snake and he ran from it. Verse 4, wala. Then the Lord said to him, reach out your hand and take it by the tail. So Moses reached out and took hold of the snake and it turned back into a staff in his hand. The last verse, sabi niya, this, said the Lord, is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you. So, ang totoo po nun ay yung nilagay ng Panginoon sa atin, no, ay gagamitin niya para makilala siya ng iba. Amen? Yung gift, no, yung talent, yung karunungan po na ibinigay sa atin ng Panginoon ay gagamitin niya para makita ng iba, no, para makilala ng iba ang Panginoon. Amen? So ganun po dapat nating malaman, no, kung bakit dapat alam natin kung ano ba yung nasa atin. And the first question God is asking, or I want to ask you is, what is it in your hand? What is it? What is that in your hand? What do you have in you? Kailangan po natin i-assess yung sarili natin. What do you have in you? What do you have? No, at hindi pa matapos doon, tingnan din po natin yung call ni Jeremiah in Jeremiah chapter 1. At tinawag ng Panginoon si prophet na Jeremiah, sabi, the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. So before pa tayo pinanganak, alam na ng Panginoon. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. Hindi ko sinasabing magiging propeta ka, pero meron pinapagawa ang Panginoon. Bago pa tayo ipinanganak. Amen. Bago pa tayo ipinanganak. Bago pa tayo nabuhay sa mundong to, alam na ng Panginoon yung gagawin mo. Meron nang ipapagawa sa atin ang Panginoon. So ang question, alam mo ba? No, aware po ba tayo sa calling natin? Aware po ba tayo sa gift natin? Aware po ba tayo sa kung anong appointment natin? Amen. Walang tao po, walang Kristiyanong hindi appointed. No, hindi appointed. Walang Kristiyano pong walang gift. Amen. Walang Kristiyanong walang part. Amen. Sa kingdom ng Panginoon. So ang tanong na dapat malaman natin, na masagot natin, ay ano bang meron ka? Ano bang meron ka? Ano bang pinapagawa ng Panginoon sa iyo? Know that God has put a gift in you. No, yung pwedeng, ano bang meron ka? Meron ka bang oras? May availability ka? Alam mo, napakahalaga po ng availability natin. Available ka ba? May lakas ka pa ba? Amen. May finances ka. What do you have in you? May gift ka. Sabi nga, may knowledge ka. May talent ka sa social media. No? Marunong kang gumamit ng TikTok. No, alam mong gawin. Alam mo lahat po ng bagay dito sa mundo, pwede nating gamitin, i-turn para po sa glory ng Panginoon. Kung gagamitin lang natin sa maganda, para sa Panginoon, pwede nating i-turn. Marunong ka. Kaya mong tumugtog, kaya mong you love people, machika ka. Mateki ka. What do you have? What do you have?
in you. And the next question that we have is, what do you do with what you have? Nakatenga lang ba yan? No? Nakatenga lang ba yan? Nakatago pa ba yan? Amen. Ginagamit mo ba yan? Amen. Anong ginagawa mo dun sa gift? Ano pong ginagawa natin dun sa gift na ibinigay ng Panginoon sa atin? Anong ginagawa natin? Itutuloy po natin yung kwento ni Jeremiah. Natapos tayo sa verse 5, sa verse 6. Basahin natin. Sabi, di ba, verse 4, the word of the Lord came to me saying, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Sabi ni Jeremiah, Alas, Sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am too young. But the Lord said to me, Do not say, I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Declares the Lord. Amen. Sabi niya, no? It is the usual, sabi ko sa inyo, it is the usual response ng mga tao, ng mga tinatawag ng Panginoon. Lord, pero ganto. Lord, I am too young. I do not know how to speak. Pero Lord, sintonado ko. Lord, ang slow kong makagets. Pero Lord, yung schedule ko. Pero Lord, yung trabaho ko, Lord. Pero Lord, yung studies ko. Pero Lord, this is too big for me. Lord, nakaka-pressure naman. Lord, mas magaling si ganito. Amen? Yun po yung usual response ng mga tinatawag ng Panginoon. Kaya kapag parang alam mo yung medyo nagre-reason out ka na. Mga nagre-reason out, alam mo yan, tinatawag sila ng Panginoon. No, yung maraming mga dahilan masyado. Yan yung alam mong nakakarinig sa Panginoon, tapos, talaga ba, Lord? Magpo-full time daw. Talaga ba, Lord? Magiging leader daw, Lord. Talaga ba, Lord? Pero yung good thing doon is, ibig sabihin, nakakarinig ka sa Panginoon. Nagre-reason out ka lang talaga, pero at least nakakarinig ka sa Panginoon. No? What do you do? No, kasi nung tinawag po, yung mga tinatawag po, yung mga may ipinapagawa po ang Panginoon sa atin, hindi natatapos doon sa i-command ka ng Panginoon. Hindi, sasamahan ka ng Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon. Iga-guide ka ng Panginoon. No, saan ka man niya isend, ano man yung pinapagawa niya, sabi na in verse 8, do not be afraid, for I am with you, sabi ng Panginoon, and will rescue you. Kaya wag po tayong, alam mo yon, wag po tayong matatakot, no, na pumasok sa isang ministry, ipagamit yung meron tayo. Wag po tayong matatakot. No? Kasi yung Panginoon yung nag-appoint sa'yo, hindi nabali yung sasabihin ng iba. Ang Panginoon ang nag-appoint sa'yo. No, hindi nabali yung mapagdadaanan mong marahil. Ang Panginoon ang nag-appoint sa'yo. Ang Panginoon ang nag-appoint sa atin. No, you are appointed. No, kailangan po nating malaman kung saan, ano ba yung dapat kong gawin. And, ito po yung kagandahan ng church. Na pwede ka magpa-guide sa leader mo. Pwede ka magpa-guide sa life group leader mo. Pwede ka magpa-guide sa pastor mo. Pwede ka magpa-guide sa youth leader natin. Pwede ka magpa-guide sa mga ministry heads natin. Nakaka-receive po ako ng word na ganito. Kaya may talent po akong ganito. Paano ko po ba pwedeng gamitin? Saan ko po ba pwedeng gamitin? Available po ako ng gantong araw. Ano po ba yung pwede kong salihan? Puntahan.
what do you have? And what do you do with what you have? Amen. Yan po yung mga tanong natin ngayong hapong ito na sana no, ma-assess natin yung sarili natin, yung puso natin, yung ginagawa natin. Amen. Para, alam mo yan, mapagamit. No? Use it today. Use it today. Ngayon na. Kasi kapag sinabi po natin na, sige, pag, yung mga nag-aaral na, sige, pagka-graduate ko, paano mo nasabing hindi pa dumating si Lord bago ka mag-graduate? Di mo alam. Di po natin alam. Sige, kapag nagkatrabaho na ako. Yung mga usual yan eh. What if dumating si Lord bago ka nagkatrabaho? Use it today. Use it today. Use it today. Kung may urge na po tayo, na kung tinatouch na tayo ng Panginoon, use it today. Huwag mo nang patagalin pa. Kailan pa maglilingkod sa Diyos kung hindi ngayon? Kailan pa? Amen. Kailan pa? Today. That's today. Today. And tulad po na narinig natin last week, no, yung mga binibigay natin sa Panginoon, nagmumultiply yan. No, nagmumultiply yan. No, so, and then, yung sabi din nila, that you will either use it or lose it. Use it or lose it. No? And sa totoo lang po sa Panginoon, kapag may binibigay tayo sa Panginoon, or kapag may pinapagawa ang Panginoon na parang nawawalan tayo, ang totoo nun, magigain ka. Magigain ka. Kasi kapag may pinapagawa sa atin ng Panginoon at hindi po natin ginagawa yon, alam mo, walang peace. Walang peace. Walang peace. Hindi ka komportable. Parang, alam mo yon, yung hindi mo ginagawa, parang nagsisin ka. Parang ganun kalala yung parang, hindi ka mapakali. Hanggat hindi natin ginagawa yun. Lalo na kung merong urge ng Panginoon. Merong leading ng Panginoon. No. So in the next Saturdays, in the next Saturdays po na meron tayo, I pray, no, mula ngayon hanggang sa mga susunod, may nakausap nga ako, sana simulan mo yung next year na naglilingkod. Amen. Sana masimulan natin yung next year na naglilingkod. Amen. Amen. So, ayan po, at tumayo tayong lahat and patuloy nating ipa-check sa Panginoon. No? Patuloy nating ipa-expose sa Panginoon. Lord, saan mo po ako gustong gamitin? What is in me? We are the box. No, ano ba yung nasa atin na pwede nating ibigay sa Panginoon? Na pwede nating ipagamit sa Panginoon? Amen. Ano ba yung meron tayo? And hindi naman nahahanapin ng Panginoon yung wala ka. Gagamitin niya yung nasa iyo na. For His glory. For His glory. Hallelujah, Jesus. Panginoon, tulungan niyo po kami na marinig ang boses mo. Marinig po namin, Lord, yung misyon. Marinig po nawa namin, God, yung paghipo mo. Maramdaman po namin that you are willing to use us. You want to use us, Lord. God, hindi kami mawawalan kapag may ibinibigay kami sa iyo. Malaman po namin, Panginoon, Lord, na panahon na para maglingkod kami. Panahon na para maglingkod kami ulit. Panahon na para mag-alay po kami ng mga buhay namin sa iyo. Dahil God, hindi po namin alam yung bukas. Hindi namin alam yung hinaharap. Lord, only you know.
Lord, what is ahead of us. Only you know, Lord, yung future namin. Only you know, God, kung hanggang kailan yung buhay namin dito. Kaya God, I pray, Lord, may we use today, Lord, yung mga gift na ibinigay niyo po sa amin. May we decide today, God, na ipaggamit, Panginoon, mga kasama namin dito, mga nanonood online, oh God. We pray, God, that you touch our hearts, Lord. Touch our hearts, Lord. At nawahayaan ka naming hipuin mo ang aming mga puso. Nawahayaan ka po ng bawat isa, God, kung nahihirapan kaming magdesisyon. God, gusto naman namin, pero kasi ito, labakan, God, we pray. We pray to the God of the harvest. We pray to the God of the harvest. Lord, alam namin yung ipinangako mo next year. So we pray to the God of the harvest. So we pray to the God of the harvest to send out harvesters, God. At kami po yun. God, hindi kami mag-iisip ng ibang mga pangalan. God, kami po yun. Send us. Use us, God. Oh, we pray to the God of the harvest. Send out harvesters. Send out workers, Lord. God, ikaw yung bahala sa mga trabaho namin. God, ikaw yung bahala sa mga pamilya namin. God, ikaw yung bahala sa source of income namin. God, ikaw yung bahala sa studies namin. God, ikaw yung bahala sa mga iniisip namin. Ikaw po yung bahala sa mga physical naming katawan. God, ikaw yung bahala sa buhay namin. Maglilingkod kami. Ikaw yung bahala sa buhay namin, God. Iisipin namin yung sa'yo. Oh, God. Oh, Holy Spirit. Touch our hearts, we pray. Touch our hearts, we pray. Touch our hearts. Come on. Hallelujah, Jesus. Church, hayaan mong mangusap ang Panginoon sa'yo ngayon. Hayaan mong hawakan ka ng Panginoon ngayon. God, ito po yung mga buhay ng mga kabataan, Lord, ng mga magulang, na mga nagtatrabaho, Panginoon. Lord, na nagdadalawang isip. Oh, in Jesus' name. In Jesus' name. Oh, God. Ihanda mo kami, Panginoon. Ihanda mo po kami, Panginoon. And God, you shall bless us. You will bless us. You will, Lord, multiply, Lord. You will multiply us. You will promote us, God. You will excel us, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, yung mga binibigay namin, God, hindi ka magpapahuli, Panginoon. You will give it back, Lord. 100-fold, so God. Hallelujah, Jesus. Oh, Lord. Stir up the faith in us, Lord. Lord, hayaan mo kami manampalataya ngayon, Panginoon. We take, Lord, a step of faith. Lord, and we will serve you. And we will give to you, Lord, what is in us. Lord, ibibigay namin, ipapagamit namin, Panginoon. Oh, bless your people, oh God. Lord, pagpalain mo ang iyong mga salita na narinig po namin. Lord, may it bear fruit in our lives. Lord, may it bear fruit. Lord, magrema ang salita mo na gusto mong magrema. In Jesus' name we pray. Oh, and may you be glorified. And may you be glorified, Lord. Hallelujah, Jesus. O salamat.
salamat, Panginoon. Oh, salamat, O God. Oh, papuri. Papuri. Hallelujah, Jesus. At ngayon, hallelujah, yung ngayon, pwede natin munang gawin is to praise God. Pwede ba natin buksan yung bibig natin to praise God? Come on, open your mouth. Speak praises. Ito muna yung nasa atin ngayon na pwede nating ibigay sa Panginoon. Come on, speak praises. Hallelujah. Oh, worthy, worthy, worthy. Oh, glory, glory. God, ito muna yung nasa amin ngayon. Yung mga papuri namin, yung pwede muna naming ibigay ngayon, Panginoon. Oh, we will praise. We will praise. We will praise. We will praise. Oh, holy. Papurihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. O, salamat sa iyo, Panginoon. Madakila ka. Masamba ka, Panginoon. Maluwalhati ka, O Diyos. O, salamat, God. We praise you.